Carmina's POV. Pagkatapos kumain ng dinner, tumambay lang ako sa gilid ng pool para magpahangin. Kung tutuusin, halos kasing laki lang din ng bahay namin ang bahay na ito ni Peter. May sariling pool at malawak na garden. Perfect sa isang malaking pamilya kung tutuusin. Marami naman din ako naririnig na naipundar ni Peter. Ayon sa mga balita, may mga negosyo na din itong naipundar na hindi ko na inalam. Nag-iisang anak na galing sa isang broken family, kaya playboy. Masyadong malungkot ang kanyang childhood at lumaki daw sa mga tagapag-alaga dahil bata pa lang naghiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Nasaan na kaya ang Peter na yun? Ni hindi man lang nagpaalam sa akin na aalis pala siya. Sa bagay, masama nga palang loob niya sa desisyon ko na sa guest room na lang muna mananatili. Akmang papasok na ako ng bahay nang marinig kong malakas na busina sa labas ng gate. Kaagad na naagaw ang atensyon ko doon habang dahan-dahang binubuksan ng guard ang gate. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin kong isang hindi familiar na kotse na dahan-dahan nang pumapasok sa loob. Tahimik ako nakamasid hanggang sa huminto yun at nagulat pa ako nang mapansin kong si Demetrio ang lumabas mula sa driver's seat. Umikot ito sa kabilang bahagi ng pintuan ng sasakyan at binuksan yun at kaagad ako naglakad papalapit sa kanila. Nang mapansin ko na si Peter ang inaalalay nito palabas ng kotse. Anong nangyari? Kaagad na tanong ko pagkalapit ko sa kanila. Lasing, pinigilan ko pero ayaw makinig. Hindi pa nga bukas ang bar ko nandun na siya at umiinom mag-isa. Sagot ni Demetrio sa akin. Kaagad ko namang sinipat ng tingin si Peter. May mali tao naman pero halata ang kalasingan dahil mapungay ang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang mag-aalaga ako ng lasing na asawa ngayong gabi. Grabe naman kasi ang Peter na to. Kaya pala matagal na wala dahil naglalasing pala. Mabuti na lang sa kabila ng mga sigalot na nangyari between kay Demetrio at sa angkan namin, nagawa pa rin itong ihatid si Peter sa bahay namin. Kung hindi, baka kung saan napupulutin ng Peter na to. Ganun ba? Thank you sa paghahatid sa kanya. Pwede bang pakialalayan na lang muna siya hanggang sa kwarto? Sagot ko naman. Tumango naman si Demetrio at akmang ihahakbang na nito ang mga paa patungo sa pintuan ng bahay nang magsalita si Peter. Wife, baby wag ka na kasing magalit sa akin. Nagsisisi na ako eh. Pabulo nitong bigkas sa akin habang inaabot ang kanyang kamay. Pero hindi ko binigyan pansin pa. Bagkos, sinanyasan kong isa sa mga guard na tulungan si Demetrio sa pag-alalay kay Peter. Paakyat ng kwarto na kagad naman tumalima. Mahihirapan talaga si Demetrio yung iakyat mag-isang kwartong itong si Peter. Malaking tao kasi ito at mas matangkad din ng konti kay Demetrio. Isa pa, para ang laki ng binagsak ng katawan ni Demetrio ngayon. Ang laki ng kanyang ipinayat kaya dehado talaga siya kung tindig ang pag-uusapan. Baka apektado talaga ito sa pinagagawa ni Julian. Papaniwalain ka ba naman na isang taong namatay dahil kasalanan mo? Ewan ko lang kung hindi ka ma-stress. Well, sana maging maayos ang lahat at matigil ng gulo sa pagitan nilang dalawa. Lalo na't may anak din sila. Yun nga lang kung talagang may iba na si Demetrio. Habang buhay na talaga sigurong hindi din babalik si Julian sa piling niya. Pero may iba na ba talaga ang Demetrio na to? Para kasing ayaw ko maniwala base na din sa itsura ni Demetrio eh. Halatang napapabayaan nitong sarili. Mahaba ng buhok nito ngayon at mukhang hindi pa naliligo dahil gusot-gusot din ang damit nitong suot. Bahala na nga sila. Basta ang priority ko ngayong gabi ay ang Peter na to. Lasing at mukhang ako ang magiging tagapag-alaga nito ngayong gabi. Sa tulong ni Demetrio at ng isa sa mga gwardya, mabilis na naipasok sa loob ng kwarto si Peter. Pagkadikit pa lang nalikod nito sa malambot na kama, kaagad itong nakatulog. Salamat Demetrio ha, kaagad nasabit ko kay Demetrio nang naglalakad na ito palabas ng kwarto. Isang tango at tipid ng ngiti lang ang naging tugon nito sa akin bago ito tuluyang umalis. Naiwan naman akong iiling-iling habang tinititigan ang sitwasyon ni Peter. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Bastang alam ko, kailangan ko siyang linisin at palitan ng kanyang suot na damit para maging komportable ang kanyang pagtulog. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako nagpasyang pumasok ng banyo at naghagilap ng malinis na bimpo.
Binasa ko lang yun gamit ang warm water at nagmamadaling bumalik ng kwarto. Tinitigan ko na munang gwapong mukha ni Peter bago ko inumpisahang punasan ang buong mukha nito. Narinig ko pa ng mahina nitong pag-ungol pero hindi ko na pinansin pa. Lalasing-lasing siya kaya magtiis siya. Tsak na matinding hangover ang sasalubong dito bukas ng umaga. Pagkatapos kong punasan ang buong mukha nito, sinunod ko ng kanyang katawan. Hinubad ang t-shirt niya at pinunasan mula dibdib hanggang tiyan. Hindi ko pa nga maiwasang mapalunok ng sarili kong laway na mapagmasdan ko kung gaano ka-perfect ng abs nito. Sobrang yummy niya talaga at walang tapon kung kagapuhan at tindig ang pinag-uusapan. Kaya nga ang daming babaeng nagkakagusto sa kanya eh. Isa na doon si Kyla na gusto yatang pikutin si Peter dahil sa pagbibigay ng fake na DNA test. Pantalon na lang ang sunod kong huhubarin kay Peter nang magbagong isip ko. Hindi ko kahit natatakot ako sa posibleng makikita sa loob ng kanyang underwear. Tama na yung nagawa ko na siyang punasan sa mukha at katawan. Sapat na din na napalitan ko na siya ng t-shirt. Ayaw ko na din kasing storbohin ang mahimbing niyang pagtulog. Nang masiguro ko ng maayos ng kalagayan ni Peter, nagtatalo na naman ang isipan ko kung iiwan ko na ba to ng kwartong mag-isa. Gusto ko na din kasing bumalik ng guest room para makapagpahinga na din. Okay naman na siya, napunasan ko na siya at nakumuta na din. Mahimbing ng kanyang pagtulog at bukas na ng umaga ang gising nito. Akmang maglalakad na ako papuntang pintuan na marinig kong mahinang paghilik nito. Muli ako napalingon dito at sa huling nagpasya ko manatili na lang muna dito sa loob ng kwarto. Baka kung mapaano itong Peter na to, kung hahayaan ko lang siyang mag-isa dito sa loob ng kwarto, lalo na't lasing siya. Pwede naman ako magstay kahit ngayong gabi lang. Wala din namang sigurong mangyayari, lalo na't tulog na din naman ito dahil sa matinding kalasingan. Nagmamadali ako naglakad patungo sa walk-in closet para maghanap ng pantulog na isusuot. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, kaagad na ako nahiga sa tabi ni Peter. Inaantok na din kasi talaga ako at balak kong gumising ng maaga. Kinabukasan para bumisita kina Mama Celeste at Papa Logan. Hindi ko pa nababanggit sa kanila na nandito na ulit ako sa Manila. Ang alam nila, nasa asyenda pa ako kasama nila Lola Cecilia at Lolo Jo Marie. Nasa kasarapan na ako ng aking pagtulog nang maramdaman kong mainit na bagay na dumadampi sa aking pisngi. Dahan-dahan ako napadilat para lang magulat na kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang mukha ni Peter. Nakangiti itong nakatitig sa akin kaya kaagad ako napabangon, sabay baba ng kama. Teka, anong ginagawa mo? Anong oras na ba? Sambit ko pa sabay dako ng tingin ko sa bedside table. Napansin ko na halos alas 7 na pala ng umaga at mukhang napahimbing ako sa aking pagtulog. Good morning baby, maaga pa, tulog pa tayo. Malambing nitong bigkas. Parang wala kaming pinagdaanan pero kuumusta siya ngayon. Mabilis ang kilos nitong bumaba din ng kama at nilapitan ako. Sabay hilas sa akin pabalik ng kama. Impit naman ako napatili sa sobrang bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako ng kama at nakapatong na ito sa akin. Teka lang, ano ba Peter? Gigising na ako, babalik na ako ng guest room. Angal ko pa sa kanya. Parang wala itong narinig, bagkus mas lalo pa nitong idiniin ang kanyang katawan sa akin. Pilit ko naman tong tinutulak. Peter ha, hindi ka na nakakatuwa. Sambit ko pa. Gustuhin ko mang makawala sa ilalim nito pero masyado itong mabigat at masamak na malakas kaysa sa akin. Stay, gusto lang naman kitang mayakap eh. Huwag kang malikot, baka lalo magalit ang little brother ko. Wika pa nito gamit ang paus niyang boses. Hindi ko maiwasang mapalunok na sarili kong laway. Lalo na nang maramdaman kong init ng katawan nito na bumabalot sa buo kong sistema. Dagdagan pa ng mainit nitong hininga na dumadampi sa pisngi ko. Pero ang bigat mo eh. Bakit kasi may padagandagan ka pa dyan? Angal ko naman sa kawalan ko nang masabi. Narinig ko pang mahina nitong pagtawa habang pinakatitigan niya ako sa aking mga mata. Kaagad naman ako nag-iwas ng tingin dito. Hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya. Para ako nalulunod na ewan. Parang hinihigop niya pati kaluluwa ko. Galit ka pa rin ba sa akin? Malambing na tanong nito. Hindi naman ako nakaimik. Sino ba naman na makakaimik gayong unti-unti ko nang nararamdaman ang bumubukol sa harap niya?
Ngayon ko na-realize na naka-boxer shorts na ito. Gayong hindi ko naman hinubad ang pantalon niya kagabi nang pinunasan ko siya. Hindi na, umalis ka na dyan kasi. Sagot ko naman sa pautal-utal kong boses. Hindi pa rin ito natinag, bagkus nanatili pa rin itong nakatitig sa akin. Hindi ko na tuloy maiwasang mapakagat ako ng sarili kong labi dahil sa tensyong nararamdaman ko. Paano kung ayaw ko? Magagalit ka ba kung hahalikan kita ngayon? God, kanina pa ako nanggigigil sa'yo. Kanina ko pa gustong tikman ng labi na yan, baby. Please don't buy your lips. Ako lang dapat ang kakagat niyan. Sambit nito kasabay ng pagsayad ng labi niya sa labi ko. Lalo naman ako hindi nakagalaw dahil sa kanyang ginawa. Biglang naging blankong isip ko. Hindi na ako makapag-isip ng tama dahil bigla na naman akong sinakop ng karupukan ko. Peter, kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo, huwag mo nang ituloy, mabibigo ka lang. Pagbabanta ko pa sa kanya. Pilit kong nilalabanan ang karupukan ko. Bakit ba kasi may ganito pang eksenang Peter na to? Kung alam ko lang iniwan ko na to kagabi dito sa room na ito. Pagkatapos ko sang punasan eh. Are you sure? Paano kung gusto ko pa rin? Naituloy ko pa rin kung paano man ang nais ko. Magagalit ka ba? Hindi mo na ba ako kakausapin after this? Nanunod yun itong tanong. Muli tuloy ako napalunok ng sarili kong laway. Bakit ba ang hot ng Peter na to? Ang hirap niyang tanggihan. Pasalamat siya at mahal ko siya. Ngayon ko lang napatunayan na ang hirap palang kalabanin ang nararamdaman ng puso. Kaunting haplos at suyo, bigla na lang naglaho ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Napalitan ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Well, mag-asawa kami at normal lang naman sigurong pagbigyan ko siya, diba? Pero paano kung muling maulit ang mga nangyari noon? Matatanggap ko kaya ulit yon? Okay, fine. Pero before anything else, pwede bang mag-promise ka na muna sa akin na hindi mo na uulitin lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa akin? Tanong ko habang titig na titig sa kanyang mga mata. Marami ang nagsasabi na ang mga mata ay ang bintana ng kaluluwa ng isang tao. Doon mo makikita kung nagsasabi ba ng totoo ang taong kausap mo o hindi. Gusto kong malaman kung gaano siya kasenseridad sa mga sasabihin niya ngayon. Gusto kong malaman kung gaano ba ako kahalaga sa kanya. Promise, hindi na mauulit lahat ng makasalanang nagawa ko sa'yo. Lahat yun, buong puso ko nang pinagsisisihan at wala na akong ibang paniniwalaan sa ngayon. Kung hindi ikaw lang. Nakangiti nitong wika sa akin habang titig na titig din sa aking mga mata. Talagang pinapakita sa akin ng Peter na to kung gaano siya kasenseridad kaya hindi ko na maiwasang mapangiti. Yun lang ba? Wala ka na bang ibang sasabihin para masatisfy ako at muling bumalik at tiwala ko sa'yo? Muli kong sagot. Kaagad itong natawa. Magre-resign na ako sa pagmo-modeling. Hindi ko nahihintaying matapos ang kontrata ko. Hindi na ako tatanggap ng bagong trabaho at magpo-focus na lang ako sa ilan kong mga negosyo. Kaya pa rin naman kitang bigyan ng magandang buhay kahit wala na ako sa trabahong yun. Nakangiti nitong bigkas. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanyang trabahong yun. Pero kaya niya talagang iiwan dahil lang sa akin? Isa pa, ang alam ko malapit nang matapos ang kanyang mga contracts at yun na lang ang hinihintay niya para tuluyan na siyang magretiro. Magre-resign, sure ka ba? Sayang naman ang mga kikitain mo pa, kagatlabi kong bigkas. Hindi naman ako ganun kasama para harangan kung anong passion niya. Alam kong malaking bahagi ng pagkatao niyang pagiging model at ayaw kong ipagkait sa kanya yun. Ayaw ko magretiro siya para ipakita niya sa akin kung gaano siya kasinsero sa mga sinasabi niya ngayon. Kailan pa naging mukhang perang asawa ko? Natatawa naman itong bigkas sapat pisil sa ilong ko. Hindi ko naman maiwasang mapairap. Hindi ba nangali ang Peter na to sa ibabaw ko? Wala ba siyang balak umalis muna para naman makapag-usap kami ng matino? Ang hirap kaya makipag-usap na nandyan siya sa itaas ko habang nararamdaman kong isang bagay na kanina pa bumubukol sa harapan niya. Hindi ako makapag-concentrate at hindi ako makapag-isip ng maayos. Natatakot lang akong magutom habang mag-asawa pa tayo. You know, ayaw ko magpakamalang pinakapurita sa aming magpipinsan, sagot ko. Kaagad naman itong napahalakhak ng tawa. Tawa na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Kaagad ako napaismid. No, of course, hindi mangyayari yun. Hindi ko hahayaang magutuman ang baby ko.
Mahal na mahal kita at magtatayo ako ng maraming restaurant para pwede mong kainin lahat ng gusto mo anytime, anywhere. Bigkas nito at mabilis na sumayad ang labi niya sa labi ko. Hindi na ako nagprotesta pa, buong puso kong tinanggap ang halik niya at pilit na tinutugon at ginagaya ang bawat galaw ng labi niya. No more questions na, handa akong ibigay kung ano man ang gusto ni Peter na to. Kontento na ako sa kung ano man ang naririnig ko sa kanya ngayon. Simula ngayong araw, hindi na din naman ako papayag na may ibang babaeng aali-aligid sa kanya. Ako ang legal wife at ako may masigit na karapatan sa kanya. Hindi ako papayag na may isang Kayla pang muling magpapaikot sa aming dalawa. God, ito ang matagal ko nang inaasam. Ang maangkin ka ulit, baby. Narinig ko pang usal ni Peter habang abala ng mga kamay nito sa pagtatanggal ng botones ng aking suot na blouse na pantulog. Hinayaan ko lang siya habang hinahagilap ko naman ang laylayan ng kanyang suot na t-shirt at tinaas yun para mahubad. Gusto kong maramdaman ang matigas nitong abs, ang mainit nitong katawan. Naramdaman marahil ni Peter ang gusto kong mangyari, kaya saglit itong umalis sa ibabaw ko at isa-isang tinanggal lahat ng saplot niya sa katawan. Pagkatapos ng mainit na sandali sabing dalawa ni Peter, pareho kami nakatulog. Tanghali na nang muli akong nagising at wala na ito sa tabi ko. Lulugo-lugo akong bumangon ng kama at nagmamadaling naglakad patungong banyo para mag-toothbrush at maghilamos. Saan na naman kaya napunta ang asawa ko? Hindi ko maiwasang bigkas habang tinititigan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Hindi ko mapigil ang mapangiti nang mapansin kong maaliwalas kong aura. Iba talaga kapag kabati mo ng tao nagmamay-ari ng puso mo. Pagkatapos ko magbihis, kaagad na akong lumabas ng kwarto at diretsong bumaba ng hagdan. Sakto namang pagkababa ko ng hagdan, kaagad ako sinalubong ng isa sa mga kasambahay namin. Good morning, ma'am. Nasa kusina po si sir. Imporma pa nito. Mabuti naman yun at kaagad na sinabi niya. Hindi ko na kailangan pang magtanong. Pagkatapos ko magpasalamat sa kasambahay, diretso na ako naglakad patungong kusina. Naabutan ko pa si Peter na abala sa kung anong niluluto niya. Hindi ko tuloy maiwasang humanga dito. Marunong pala siyang magluto't base. Sa amoy na kanyang niluluto, mukhang masarap yon. Complete package talagang asawa ko. Ang pogi at magaling pa sa kusina. Dahan-dahan ako naglakad palapit dito at walang sabi-sabing niyakap ko to mula sa kanyang likuran. Habang abala ito sa paghahalo sa kanyang niluluto. Pwede namang maging showy paminsan-minsan, di ba? Bakit ba? Gusto ko lang namang maglambing sa asawa ko. Pwede ko naman siyang yakapin anytime kahit pinagpapawisan siya. Dahil mabango pa rin naman siya. Kaagad nitong nabitawan ng hawak na sandok at kaagad na humarap sa akin. Kitang-kita kong ngiti na kaguhit sa labi nito bago ako mabilisang hinalikan. Sa aking labit mahigpit na niyakap. Good morning, gutom na bang baby ko? Masuyo nitong tanong, kaagad akong bumitaw sa pagkakayakap dito at pasimpleng tiningnan ng kanyang niluluto. Kaagad akong bumitaw sa pagkakayakap dito at pasimpleng tinignan ng kanyang niluluto. Kaagad ako napangiti nang mapansin ko na beef steak ang nakasalang. Ang bango at parang kay sarap lantakan, lalo na't gutom na ako. Gutom na ako maluluto na ba yan? Tanong ko. Natawa ito't muling kinuha ang sandok at muling hinalong pagkain habang ang kanyang isang braso nakapulupot sa bewang ko. Parang ayaw niya na akong pakawalan gayong sobrang busy niya sa kanyang niluluto. Malapit na to baby, kaunting tiis na lang. Sagot nito sabay kindat sa akin. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko bago ako pa simpleng lumayo sa kanya para i-check kung may kanin na. Siguraduhin mo lang na masarap yan ha? Gutom na ako at gusto kong kumain ng marami. Wika ko't muling napangiti nang mapansin kong bagong saing na kanin sa rice cooker. Kanin is life, ika nga at kakain talaga ako ng marami ngayon. Ilang araw na din kasi akong walang matinong kain. Dahil sa mga sigalot na nangyari kaya naman, babawi ako ngayon. Mabilis na natapos ni Peter ang kanyang niluluto. Masasabi ko na masarap itong magluto na alam kong bibihirang talent ng isang lalaki. Kagaya niya na abala sa kanyang karir. How is it? Kamustang lasa? Masarap ba? Ngiti-ngiti pa nitong tanong sa akin. Kaagad naman akong nag-thumbs up kasabay ng pagtango ko. Approve, ang sarap. Sagot ko sabay subo.
Kita ko naman ang kislap ng tuwa sa mga mata ni Peter habang pinapanood ako. Parang gaganahan na ako nito magluto kung ganyan kaganang kumain ng baby ko Nakangiti nitong bigkas. Kaagad naman akong tumango. Thanks God, hindi mo na ako pinahirapang kumbinsihin ka na palagi mo akong ipagluto. Kailan at kanino ka natuto magluto? Tanong ko naman sa kanya. Sa culinary school, unang negosyo kong tinayo ay isang restaurant kaya nag-aral ako magluto noon kapag free time ko. Nakangiti nitong sagot, kaagad namang namilog ang aking mga mata sa pagkagulat. Talaga lang ha? May time pa pala talaga siyang mag-aral noon kahit gaano pa siya kaabala. Ang galing naman, at saka ang dami ko palang mga bagay na dapat alamin sa asawa ko. Kung ganon, hindi ka lang model, chef ka rin pala? Tanong ko. Kaagad itong natawa. I don't know. Hindi ko naman masyadong nagagamit ang talent ko sa pagluluto dahil may sarili naman akong chef sa resto. Sagot nito. Muli ako natigilan. Anong resto kaya yun? Heist. Dapat talaga dalas-dalasan naming mag-usap ni Peter para naman may idea ko kung ano bang meron sa kanya. Sa bagay, hindi din pala kami nagdi-date sa labas. Hindi ko pa rin naranasang kumain sa isang restaurant na kasama siya. Ang daming mga bagay na dapat pa naming gawin para makilala ko siya. Parang gusto ko tuloy kumain sa resto na yon. Dapat ilibre mo ko dahil ako naman ang misis mo, sagot ko sa kanya. Sure, kailan mo gusto? Mamayang dinner? Much better na din yon para makilala ka ng mga staff ko at ipapaluto ko sa kanila lahat ng specialty para matikman mo. At ikaw na din ang mag-judge kung masarap ba or hindi. Nakangiti nitong sagot. Sure, pero kailangan na muna nating dumaan sa bahay namin. May dapat kang ipaliwanag kina mama at papa. Seryoso ko namang sagot. Ilang segundo muna ito natigilan bago dahan-dahan tumango. I know at handa ako magpakumbaba at lumuhod sa harap nila. Mapatawad lang nila ako sa mga kasalanan na gawa ko sa'yo. Seryosong sagot nito habang titig na titig sa aking mga mata. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng tuwa dahil sa sinabi niya. Pero syempre hindi naman ako papayag na luluhod siya kila mama at papa. Alam kong maunawaan nila si Peter dahil wala naman silang hangad kung hindi maging masaya ako. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso ng mukha ni Peter habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay ng aking mga magulang. Nararamdaman kong pag-aalinlangan nito pero mukhang nilalakasan niya lang talagang loob niya. Kahit papaano masaya ako sa ginagawa niya. Dahil ramdam ko kung gaano siya kaseryoso sa akin ngayon. Kumbaga, handa niya suungin ang panganib ng pagiging maayos lang ang lahat. Hindi ko napigilang hawakan ng isang kamay nito habang tumatakbo ang kotse. Kaagad ito napasulyap sa akin sabay ngiti. Are you okay? Kaya mo ba? Tanong ko sa kanya. Lalong lumawak ang pagkakangiti sa labi nito, sabay pisil sa palad ko. Walang hindi ko kayang gawin para sa'yo baby. Alam kong galit din sa akin ang mga magulang mo dahil sa mga nangyari tanda ako magpakumbaba ngayon. At humingi ng sorry sa kanila para muling manumbalik ang tiwala nila sa akin. Sagot nito. Otomatiko naman ako napangiti. Kay sarap pakinggan ang mga katagang lumalabas sa bibig niya ngayon. Nakakatuwa. Mabilis kaming nakarating ng bahay. Kaagad ako inimporma ng isa sa mga kasambahay na sumalubong sa aming nasa living room daw sila mama at papa. Kanina pa raw kami hinihintay, kaya naman hawak kami naglakad ni Peter papunta doon. Ma, pa, kaagad kong bigkas pagkapasok namin ng living room. Naabutan pa namin sila mama at papa na seryosong nag-uusap. Sabay pa silang napalingon sa aming dalawa ni Peter. Nang marinig nilang pagtawag ko, kaya kaagad akong bumitaw kay Peter at nakangiting lumapit sa kanila. At humalik sa pisngi tanda ng paggalang. Naramdaman ko pa nga mahigpit na pagyakap ni mama sa akin, tanda ng masaya ito sa pagdating ko. Kasama ko po si Peter, may gusto daw po siyang sasabihin. Nakangiti ko pang bigkas nang napansin ko nang hindi gumagalaw si Peter. Sa iniwan kong pwesto kanina. Nakatayo lang ito't baka sa mukhang hiya at pag-aalinlangan. Sa huli, nagpa siya itong lumapit kay mama at kinuhang kamay nito para magbigay ng galang. Tipid lang namang ngumiti si Mama Celeste dito kaya kay Papa Lord naman lumapit si Peter para sana magmano. Pero kaagad akong nagulat sa mga sumunod na kaganapan. Si Peter kaagad na sinikmuraan ni Papa Lord. Dahan-dahan pa itong napaupo sa sahig habang namimilipit sa sakit. Taranta ko naman itong dinaluhan. Pa naman, wala naman pong ganyanan. Nagsisisi na nga po yung tao eh.
Nandito po siya para humingi ng sorry. Angal ko kay Papa. Parang gusto kong maiyak sa sobrang awang nararamdaman ko para kay Peter. Hindi ko inaasahan na ito palang ipapasalubong ni Papa sa asawa ko. First time ko din tong nakitang nanapak ng tao. Kaya nagulat ako, and the worst, sa asawa ko pa talaga. Sinong amang matutuwa sa mga kalokohang pinagagawa ng gagong yan? Munti ka nang mapahamak sa kamay ng taong yan at gusto mo pa rin makisama sa kanya? Kagad na sabit ni Papa. Baka sa boses nitong galit para kay Peter. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Bihira lang itong magalit at kung magalit man, sobrang nakakatakot. Sorry po pa, promise po hindi na mauulit. Bigyan niyo pa po sana ako ng isa pang pagkakataon na mahalin at maprotektahan si Carmina. Pangako, babawi po ako. Sabat naman ni Peter, baka sa boses nitong katapatan at tamang kaluluhod na nagbigla ko tong hilahin patayo. Siguraduhin mo lang dahil sa susunod na magkamali ka pa, hindi ko nahayaang pang makalapit pa ang anak ko. Galit namang sagot ni Papa. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Sila nga may gustong makasal kami kaagad ni Peter eh. Ngayong ayos na kami saka naman siya magagalit ng ganito. Sa bagay, ganito talaga sigurong mga magulang. Nagagalit talaga kapag nag-agrabyado ang kanilang anak. Mabuti na lang at matapang itong si Peter ko na humarap sa kanila at humingi na sorry. At least ngayon pa lang alam ko magiging maayos din ang lahat. Umayos ka ng tayo't mangako ka na hindi mo nasasaktan ulit ang anak ko. Napoprotektahan mo na siya sa abot ng iyong makakaya. Maautoridad na wika ni Papa Lord kay Peter na kagad namang tumalima at sinunod ang gusto ni Papa. Tumayo ito ng tuwid at kagad na itinaas ang kanyang kanang kamay na parang nanunumpa. Pangako po, hindi ko na ulit sasaktan pa si Carmina. Aminado po ko sa mga pagkakamali ko. Pero labis ko na pong pinagsisisihan lahat yun. Si Carmina lang pong mamahalin ko habang buhay at maraming salamat po sa inyong muling pagtitiwala sa akin. Wika naman ni Peter. Good, mabuti naman at nagkakaliwanagan na tayong lalaki ka. Tandaan mo, oras na mabalitaan namin ulit na sinaktan mo anak namin, matitikman mo kung paano magalit ang angkan namin. Sagot naman ni Mama Celeste. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Mabuti na lang at mabilis paliwanagan ang mga magulang ko. Simula ngayong araw, alam ko magiging maayos ng pagsasama naming dalawa ni Peter. Makakapamuhay na kaming dalawa ng maayos at matiwasay. Bubuo kami ng masayang pamilya. Ngayong maayos na sa pagitan ni Carmina at ni Peter, eto na bang simula ng masaya nilang pagsasama? Wala na nga kayang hadlang pa sa pagmamahalan nila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.